Mura ni Luis habang nakasunod tanaw kay Molly papalabas ng silid. Where did he go wrong? Why did she left? Did he do something that disappoints her? He don't get it. He just want to keep her. He wants her to stay beside him. What's wrong with her? He can give everything she wants. What wrong with that woman? Marahas niyang nasapo ang noo dahil sa kanyang inis. How come she rejected his offer? Is it not enough? Sunod-sunod ang buga niya ng hininga, nang pumasok si Joy sa loob ng silid. Kita niyang laglag balikat itong nagtungo sa kinaroroonan niya. Joy. Opo senyor ito, aning nitong sabay titig sa kanya. Tell me, did I do wrong something to disappoint her? Senyor ito, nagsalubong ang kilay nito, nang hindi makuha ang ibig niyang sabihin. I mean Molly she left, she don't want to work here anymore. Bakas sa mga mata ng binata ang panibugho. Minsan kasi sa buhay natin, kailangan nating bumitaw ang isang bagay kahit masakit. Napakabait na bata ni Molly, hindi kita masisisi kung ganun ka naka-attached sa kanya, pero kailangan nating tanggapin na ang trabaho niya dito ay hindi panghabang buhay, kailangan nating siyang bitawan, para siya ay umusbong bilang isang individual. I don't get it Joy. Nalilito pa rin siya. Senyor ito, kailangan mong alamin kung ano ba siya para sa'yo. Damhin mo dito, nang ni Joy sabay turo sa dibdib nito. Pilitin mong alamin sa sarili mo, kung ano ba siya sa iyo, kaya ba gusto mo siyang manatili? Dahil gusto mo ang serbisyo niya, o gusto mo siyang manatili hindi bilang alipin, kundi bilang isang importanteng yaman? Can you make it simple and clear Joy? I don't understand. Let her go and let her grow as an individual. If you want to keep her not as a maid but as a treasure. O siya senyor ito may wana muna kita at may gagawin pa ako, isipin mong mabuti senyor ito, kung ano ba talaga siya para sa iyo. Ilang sandali ay naiwan ang binatang mag-isa sa silid, at nakatunganga. He don't understand what Joy said. What kind of treasure did she mean? Ano ba ang gusto nitong ipahiwatig sa mga kataga nito kanina? Naguguluhan ang binata, at hindi niya makuha kung ano ba ang ibig sabihin nito. Ang tanging alam lang niya, ay he felt empty right now. Matamlay na nakaharap sa monitor si Luis sa loob ng kanyang office. Kanina pa siya tulala, at hindi alam ang gagawin. It's been 2 weeks since Molly left. Aminin man niya o hindi, pero he missed her a lot, her alluring smile, her annoyed face, everything about her. He keep asking himself why do he felt like he's empty, very empty. Is he that sad? Sunod-sunod ang kanyang buntong hininga, sabay na inikat ang swivel chair, paarap sa magandang view ng syudad. Makalipas ang ilang saglit, ay nakarinig siya ng katok mula sa pinto. Come in, matamlay niyang turan, sabay na hinarap ang sarili sa harap ng desk. Tumambad sa kanya ang imahe ni Chan, bitbit nito ang ibang mga dokumento. Boss heto, lahad nito sa dala sabay lapag sa ibabaw ng kanyang desk. Laglag balikat na kinuha niya ang nilahad nito, at hinalungkat kasunod na nilagdaan. Bahagya siyang tumingin sa kanyang relo sa braso. Your appointment is about 2 hours later. Aabot ka pa kaya? Yes boss I will and I have to, mabilis nitong sagot. Good. Akma na sanang tatalikod si Chan, nang muling tawagin niya. Chan. Yes boss. Can I ask you something personal? Yes boss anything, mabilis itong muling humarap sa kanya. Why do I feel really tired, na para bang ayoko nang magtrabaho? Why do I feel so empty inside Chan? Why is it my chest is in pain? Boss did the woman left? Asisa nito sa kanyang nakataas ang kilay. Isang matamlay na tango ang binigay niya dito. Kasunod ay isang pilyong ngiti. Ang sumilay sa mga labi nito. Answer it now, since this is my last day serving you. I can tell you whatever I want right? Come on hurry up and tell me. Boss you are very ruthless. Diretsyong turan ni Chan. Napaigtad siya sa narinig. How come he cursed him? Nanlaki ang kanyang mga mata sa tinuran ng kanyang assistant. Are you crazy? As I said boss, I can tell whatever I want right? Yes go ahead. Sumusukong umayos siya ng upo. Gusto niya ng kasagutan, wala na siyang oras makipagtalo pa.
Why are you so clueless with your own feelings, boss? The answer is very simple, you are broken-hearted. Diretsyong sagot nito, dahilan upang manggitgit siya ng inis, pero nanatili siyang tahimik. You are madly in love with that woman since last time, and now you are broken-hearted because she left. Is that so, Chan? Then what am I going to do now? Isang mapaklang ngiti ang pinakawalan ni Chan. Boss, you know what? When it comes to business strategy, no one can surpass your ability. But with that woman you told me, you become more dumb. Naiiling-iling na prangkang sabi ni Chan. Chan, how dare you talk to your boss like that? Not anymore. Ani ni Chan na nakangisip. Then tell me, what am I going to do now? I think I will go crazy, Chan. Very simple, chase her, and keep her, don't let her escape. Isang mapaklang ngiti ang kanyang pinakawalan. I already did that. I stopped her from leaving but she still left. Did you tell her you love her? No, I told her I want her to stay to be my maid. Nanlumungturan ni Luis. Pagkarinig ni Chan sa sinabi niya, ay bigla na lang itong hamalakhak. What wrong? Did I say something wrong? Clueless pa rin na tanong ni Luis. Stop being so denial, and admit it to yourself that you like her, not just as a maid but as a woman. A woman. Yes, kung ayaw mong malayo sa kanya, don't keep her as a maid, but instead keep her as a woman. But what if she will reject me? How will you know if you don't try? Did you get my point? Confess your feelings to her. If she'll decline, then make her pregnant. Very easy and very effective, nakangising sabi nito sa kanya. Ibig niyang pamulahan sa sinabi nito, how come he became so sensitive with this kind of topic? Mura niya sa lalaki. So I'll take my leave now. Palem ni Chan na naiiling-iling. Ilang araw na din akong balisa dahil kay senior ito. Alam kong tama ang ginawa ko. Kahit na masakit na iwan ko ito, pero kailangan para na rin sa kinabukasan ko. Tanggap ko naman na hindi talaga kami bagay, at wala naman talaga itong nararamdaman para sa akin. Sakit na sakit talaga ang dibdib ko, dahil sa asungot na iyon, na halos gusto kong magpatiwakal. Nang sinabi nitong gusto niya akong manatili bilang maid, iyak na iyak ako na animoy namatayan ng pusa. Mabutit dumating si inay, at binatukan ako ayon nagising ako sa katotohanan na wala talagang kami. Kainis talaga, bakit ba kasi hinalikan at niyakap ako nito? Nag-assume tuloy ako na merong kami. Sobrang paasa talaga ng isang iyon, na halos naniniwala na ako. Alas 7 ng umaga at Lunes. Maaga pa lang ay inayos ko na ang sarili. Unang araw ko sa trabaho. This is it. Ang matagal ko nang inasam-asamang magkaroon ng maayos na trabaho, ay nangyayari na. Nagsuot ako ng isang formal attire, puti na loose long sleeve, punaresan ko ng isang high-waist nude pencil cut skirt, na hanggang ibabaw ng tuhod, nakasuot ako ng itim na stocking, at sapatos na medyo mahaba ang takong. Hinayaan ko lang na ilugay ang mahabang buhok ko, at naglagay ng coating makeup sa mukha, para naman presentable akong haharap sa magiging boss ko. Hindi na ako makapaghintay. Sabik ako sa bago kong trabaho. Alam ko sa loob na sa totoo lang, ay medyo mabigat pa rin ang puso ko, pero kailangan kong simulan at harapin ang bagong Molly, na iyong office worker na, at hindi na maglalako ng bibingka sa eskinita. Anak, bilasan mo na dyan. Tawag ni inay. Dali kong hinawi ang kurtina, na nagsisilbing tabing ng pinto sa silid ko. Nay, nakangiting humarap ako dito, sabay ikot na animoy isang prinsesa. Naku anak, ang ganda-ganda mo, bagay na bagay sa iyo suot mo. Bulalas ng inay na bakas ang paghanga sa akin. Oo naman po, mana kaya ako sa iyo. Buong pagmamalaki ko. O siya, halika na ihahatid na kita sa may kanto, suhestyon nito, agad naman akong tumalima, at kinuha ko ang maliit kong handbag. Malapad ang pagkakangiti ko, habang inakyat ko ang matayog na hagdanan. Pero agad din yung napalitan ng lungkot, nang bigla na lang sumagi sa utak ko ang senior ito. Napatigil ako sa kakahakbang sa baitang, dahil naalala ko na naman ang asungot na iyon ng dahil sa elevator. Ano ba yan, ang taas-taas pa ng aakyatin ko, siguro kailangan ko na talagang sanayin ang sariling sumakay ng elevator.
Nangangalay na ang binti ko, kainis. Tapos simula ngayon araw-araw akong aakyat, hindi naman yata tama iyon. Ilang minuto ay narating ko na ang office na papasookan ko. Nakita kong sinalubong ako ng isang panauhin, si Mr. Sanchez iyong papalitan ko. Hello Miss Palermo, good morning. Agad nitong bati sa akin, sabay na giniya ako papasok. Good morning po sir. Come here, we'll get a quick tour in your new working place. After that I'll endorse to you everything you need to do, okay? Mahabang pahayag nito sabay baling sa akin. Okay sir. Ilang saglit ay inikot namin lahat ng parte ng office, pagkatapos ay pinakilala ako nito sa buong team. Lahat ay palakaibigan at mababait, kaya medyo hindi ako nahirapang makisabay at makisama. Giniya na ako nito sa sarili kong desk pagkatapos, ini-endorse na nito ang lahat ng kakailanganin, at dapat kong gawin bilang bagong personal assistant. This file is the latest one, kailangan mong maibigay ito kay boss later, since that's his full copy of schedule this afternoon. May mga appointments at conference meeting dyan, na kailangan niyang daluhan, make sure na maibigay mo iyan sa kanya sa oras, dahil medyo mainitan ang ulo ng boss mo, okay? Babala nito. Yes sir, sagot ko sabay tango. Marami pang mga instruction ang dinidiscuss ni Mr. Sanchez sa akin, sana walang palya dahil unang trabaho ko ito, kailangan kong pagbutihin. Kanina pa hindi mapakali si Luis, hindi niya alam kung saan niya hahagilapan si Molly. Yes, buo na ang loob niya, he needs to find that woman urgently. He don't want to waste any more time. He wants her badly, he misses her so much, that he can't focus his job anymore. Kailangan niyang mapalagay, and in order to do that is to find her. To find his lost precious jewel. Marahas niyang hinagilap ang kanyang phone, na nakapatong sa ibabaw ng mesa. He needs to call Draken. Hindi mapakilang hinihintay niyang sagutin ni Draken ang kanyang tawag, nakatayong pabalik-balik siyang humahakbang. Hello Draken. Opo, senior ito. Si Draken sa kabilang linya. I want you to find Molly, bring her to me at once. Mariin niyang utos. Okay senior ito. Nang biglang may kumatok sa pinto ng kanyang office. Ilang saglit ay nagbukas iyon. Nagulat ang binata at nanlaki ang kanyang mga mata, napulunok siya ng laway habang sinuyod ang panauhin, na iniluwa mula sa pintong nakabukas. The person is very elegant and sophisticated, very pretty and very alluring. He can't take his eyes away, and keep his gaze onto the personality that came in from nowhere. Hindi niya halos maikurap ang kanyang mga mata, habang sinuyod ang kabuuan ng panauhing tumambad sa kanyang harapan. Halos natameme ang binata, at maski halos isang salita ay walang gustong lumabas mula sa kanyang bibig. Senior ito, si Draken sa kabilang linya. Nang marinig iyon ni Luis, ay agad siyang natauhan, at bumalik ang kanyang diwa sa kasalukuyan. Draken revoked the plan, I just found her, I just found my woman, iyon lang at daling in-off ang aparato. Hindi nakahuma si Luis, nang makilala niya kung sino ang bumungad sa kanyang panauhin. Napalunok siya na parang ayaw na niya ikurap ang kanyang mga mata, baka kapag ipipikit niya pagbukas ay wala na ito sa paningin niya. Hindi niya magawang kumilos, at para siyang isang tuod dahil sa babaeng nakatayo sa may pinto ng silid na kinaroroonan niya. How come that his precious jewel changed so much for just a short time? She is now a very elegant, sophisticated, postured and obviously educated. Seeing her like that, make him wanting to grab that tiny waist of hers, and wrap his arms around it. He's holding back for so long, and now there is no holding back, he wants his flesh beside her, while her sexy legs clinging onto his waist right here and right now. He needs her, he wants her, he desires her because he loves her. So let's settle this once and for all woman. Sigaw ng binata sa loob-loob. Bitbit ang isang folder, ay tinungo ko ang gawing pinto ng office ng boss ko. Sabi kasi ni Mr. Chan Sanchez, na after lunchtime kailangan ko ng masaglit ito sa boss right on time. Habang nakatayo ako sa tapat ng pinto, tumambad sa akin ang nakasulat sa pinto nito. Mr. LD and the CEO,
Napaka-cringe naman ng pangalan ng boss ko. Pero sa loob-loob ay hindi ko maiwasang kabahan. Unang beses ko palang itong trabaho, hindi ko alam kung ano ang bubungad sa akin sa likod ng pintong ito. Humugot muna ako ng malalim na hininga, pagkatapos ay maingat at sunod-sunod na katok ang aking ginawa. Nang wala akong marinig na sagot mula sa loob, ay napagdesisyonan kong itulak, at buksan ang pinto papasok. Hindi ako nag-atubiling ihakbang ang aking paa. Bitbit ang folder, ay pumasok ako ng tuluyan sa loob ng silid. Mister, nagulat at napatigalgal ako, nang masilayan ko ang bago kong boss, nanigas tuloy ako habang nakatitig sa mukha nito, na sandaling ito ay may kausap sa phone. Bahagyang nalukot ko ang aking noo. Ano na naman kabulastugan ito ha? Boss LDN. Stands for Luis Del Nario. Gusto ko nang himatayin Lord kung kailan mag-move on na ako, dahil sa sakit na dinulot ng paasa kong semi-ortho, heto may kasunod pa pala. May bago na namang kabanata. Gusto kong ipadyak ang aking mga paa dahil sa inis, pero hindi ko magawa, dahil parang may magnetong nanatiling nakatitig kami sa isa't isa. Diyos ko, buhay pa ba ako? Ang puso ko parang nagtatalon na naman. Kalma girl, aasa ka na naman ba? Molly laban girl, mag-move on na tayo sa first love natin, nandito tayo para sa trabaho at hindi lamandi, kaya pull yourself together, at huwag magpadala sa makamandag mong boss. Dali akong natauhan dahil sa sermon ng kabilang utak ko. Agad kong inayos ang tayo ko, pinilit kong magmukhang kagalang-galang at nakataas noo, na kahit ibig ko nang mag-iiyak dahil sa kaba at tensyon. Maingat kong hinakbang at tinungo ang harap ng desk nito. Kita kong nanatili itong nakatitig sa akin, na tila baga ayaw akong pakawalan, para bang gusto ako nitong gapusin sa mga titig nitong pinukol sa akin. Ano ang problema ng asungot na ta? Parang kiganda-ganda ko sa paningin nito, para bang naubusan na ng babae, parang ayaw na akong lubayan sa mga paningin nito. Tumikim ako dahilan upang magbawi ito ng tingin. Sir, I mean Mr. Del Nario, here's overall plotting of your schedule this afternoon. Pinilit kong magmukhang edukada sa harap nito, sabay latag ng folder. Tumitig muli ito sa akin sabay suyod sa buo kong imahe, kasunod ay hindi nakaligtas sa akin ang pilyong ngiting sumilay sa mga labi nito. Nanayo tuloy ang balahibo sa titig nito, parang hinigop nito ang kaluluwa ko. Hindi ito nagsalita, sa halip ay umikot ito, at gumawi papalapit sa kinatatayuan ko. Gusto kong kumaripas ng takbo papalabas, pero parang ayaw sumunod ng paa ko sa dikta ng isip ko, at nanatiling natayo hanggang marating nito ang kinatatayuan ko. There I found you, mahinang asal nito, sabay marahas na tinukod ang dalawang braso sa mesa at napagitnaan ako. Bahagya pa itong yumukot, nilapit ang mukha nito sa mukha ko. Tuloy na paatras at napaupo ako sa ibabaw ng desk nito, sabay tukod ng dalawang palad. Tuloy wala na akong kawala at na-corner ako nito. Titig na titig ako sa mukha nito. Hindi ko magawang ibaling ang paningin sa ibang direksyon, dahil ayokong mawalay ang paningin ko sa gwapong mukha nito, na ilang linggo ko ding inasam-asam na makita. Mr. Del Nario, I think this not a proper way of welcoming your new secretary, ani kong nakipaglaban ng titigan dito. Nang marinig nito ang turan ko, ay mas lalo nitong binaba ang mukha. Na halos madama ko na ang hininga nitong tumama sa aking pisngi. Kita ko ang pagsuyod nito ng tingin sa mga labi kong nakaawang, sabay pa sekretong lunok. Is that so? Ani nito sabay kindat, ilang saglit ay hinapit nito bigla ang bewang ko papalapit dito. Para na akong mahihimatay sa tambol ng dibdib ko, damang-dama ko ang mainit nitong palad na nakahapit sa bewang ko. Kalma Molly, kalma. Yes, I think you're harassing me Mr. Del Nario, pinilit kong maging formal. Isang napaka-sexing tawa ang pinakawalan nito, sa sumakap sa buong silid. Bakit ba ang sarap sa tainga ko ang tawa nito? Kainis na talaga tong puso ko, lahat na lang ng katangian ng asungot kong boss ay gustong gusto ko. Then how about this? Pagkasabi niyong ay mas lalong hinapit nito ang bewang ko, sabay marahas ako nitong sinil ng mainit na halik. Nabigla ako't hindi ako nakahuma, tuloy para akong isang tuod. Damang-dama ko ang mga labi nitong ginalugad ang labi ko, pati na ang kaibuturan ng pagkatao ko. Kala onay ewan ba't parang may sariling utak ang mga labi ko,
at nadalat sumunod sa mga labi nitong ginalugad ang bawat kasulok-sulokang bahagi ng labi ko. Wala sa sariling napahaplos ako sa matitigas nitong dibdib. Makalipas ang ilang saglit, ay kapwa kami bumitaw sa isa't isa, nanatili ang braso nitong nakayakap sa baywang ko. Naglaban ang aming mga titig, wala akong maapuhap na sasabihin. Will you stay, Molly? If I'll marry you. Anas nitong nakatitig sa akin. Nagulat ako sa sinabi nito. Pakakasalan ako nito, pakakasalan ako nito dahil gusto nito ang serbisyo ko. Iyon lang. Isang mapaklang ngiti ang ginawa ko. Why should I do that, Mr. Delnario? You will marry me. What a lame excuses. You will marry me because you want my service, didn't you? Oh, and that's what you think. I want to marry you because, nag-iwas ito ng tingin at namumula ang tainga ng sobra. Bahagyang nagsalubong ang kilay ko, anong nangyari sa asungot na ta, at hindi makatingin ng diretsyo. Dahil ano? Say it. Singhal ko. Because I love you, that's all. Nauutol at sumusukong ani nito. Tama ba ang narinig ko? Mahal ako nito. Ibig ba sabihin ay pareho kami ng nararamdaman? Gusto kong maglampasay, at mag-iiyak sa narinig mula sa lalaking sinisigaw ng puso ko, ibig bang sabihin na magiging masaya ang wakas ng kwento ng buhay namin? Ibig kong matawa dahil pulang-pula ang pisngi nito, my boss is blushing. Napangiti ako tuloy dahil sobrang cute nitong pagmasdan. Why, you don't like me? You don't love me? Naintrigang tanong nito sa akin, dahil sa taksong ngiting sumilay sa mata ko. Well, Mr. Delnario, mahal kita. Oo, mahal talaga kita, pero hindi tayo bagay dahil mahirap lang ako. Stop it, wala akong pakialam sa mga taong nakapaligid sa atin, ang alam ko lang ikaw ako at ang ating mundo, so marry me, woman. Kasunod yun ay muli ako nitong sinibasib ng marubrab na halik. Hindi ako tumututol, at buong puso ko itong sinuklian. Hanggang sa naramdaman kong naging malikot ang mga palad nito sa gawing likuran ko, bigla itong tumigil sa ginagawa at nagbitaw. I can't resist you anymore, Molly. Anas na ani nito na daling kinuha ang phone sa loob ng bulsa. Draken, I want to marry the woman in front of me right now, fix everything for me at once. I can't resist her anymore, and I want her on my bed tonight. Pagkasabi niyon ay bumitaw ito sa akin, sabay kintal ng halik sa noo ko. Let's go back to work for now, my precious jewel. Later tonight I won't let you escape. Halos hindi makapaniwala si Molly sa nangyari, sa loob lang ng isang araw ay kasal na siya. Kasal na siya sa lalaking tanging laman ng puso't isip niya. Lula ng sasakyan kasama ang lalaking pinakasalan siya, ay walang mapaglagyan ng kaligayahan sa puso niya. She is now officially Mrs. Delnario. Pansin niyang kanina pa nito hawak-hawak ang palad niya. Hindi ako makapaniwalang abot kamay nakita ngayon, my jewel, tura ni Luis na tinitigan siya, na tila ba wala ng ibang babae sa mundo. Isang matamis na ngiti ang binigay niya sa asawa niya. Sinakop niya ang palad nito. I love you, Mr. Luis, and I will stay with you today until forever. I love you too, my jewel. Pagkasabi niyon ay dumukwang ito, upang hagkan siya, ngunit dali niyang naiharang ang palad sa labi nito. Mr. Luis, save that for later, nasa sasakyan pa tayo, saway niya. I can't resist you, my jewel. I can't wait to take this silk off on you. Anas nito na bahagyang inilapit ang labi sa leeg niya't inamoy siya. Hinawi nito ang lelayan ng suot niyang gown, at pinisil ang binti niya. Napaigtad tuloy siya sa ginawa nito at napabulong. Stop that, Mr. Luis. Pabulong niya na sinulyapan si Sir Draken sa harapan, tinampol niya ang palad nito. Alright, I'll endure a few minutes more, pero hindi pa rin siya tinigilan at pinisil nito ang kanang ano niya. Napabulong tuloy siya nang wala sa oras. Makalipas ang kalahating oras ng biyahe, ay narating nila ang mansyon. We are here, my jewel. Bulalas ng asawa niya sa kanya, na bakas sa mga mata ang kasabikan. I won't let you sleep tonight, babala nito sa tainga niyang malapad ang pagkakangisi. Alam na alam talaga nitong asarin siya, at alam na alam nito ang kahinaan niya. Tuloy nanindig lahat ng balahibo niya sa katawan. At bahagya siyang pinamulahan na napasulyap kay Sir Draken, na nasa driver's seat na kanina pa nakamasid at nakangiti sa kanila.
Makalipas ang ilang minuto, ay pinagbuksan na sila ni Sir Draco ng pinto, akma na sana siyang baba nang bigla na lang siyang pinangko ng asawa niya. Wala sa sariling napatili siya dahil sa gulat. Even we married urgently in civil, let's do this in a traditional way my dearest woman, bulong nito nang matagumpayan siyang kargahin. Ibaba mo ako ngayon din mister. I am your husband now so. Shut up. Let's hurry up. I can't wait to rip that clothes of yours. Talaga tong puso niya't kilig na kilig sa mga salita ng pasaway na Luis Del Noria. Hindi siya makapaniwala, asawa pala niya ang asungot niyang amo. Na hindi niya bukod akalain na aabot sila sa ganito. The worst yet cutest love story ever. Ilang saglit narinig niyang bumukas ang pinto ng silid, pagkatapos ay sumara. Kinabahan na siya sa susunod na mangyayari, pero sabik at hindi na siya makapaghihintay pa. We're here now my dearest Molly, mahinang sabi nito sabay tapon sa kanya sa malambot na kama. Nagulat siya't hindi siya nakahuma sa ginawa nito, but he looked so hot doing it to her. Now, I can do whatever I want to do with you, no holding back anymore, babala nito sabay linuwagan ang necktie sa leeg. Animoy para itong isang layon na nakita ang kanyang lioness, handang-handa nang umatake. Pagkatapos ay inisa-isa nitong kalagin ang butones sa suot nitong long sleeve. Ano ba itong naramdaman niya, parang sabik siyang makita ang katawan nito. Mr. Lewis. My jewel. I am your husband now, drop the formality and call me whatever you want, utos nitong tuluyang hinubad ang pang-itaas na damit. Naiwan ang pantalon nitong slacks. Napasinghap siya ng damapo ang mata niya sa pantalon ng asawa. Hindi makeably ang kasiglahan nito, napapansin iyon. Napahalukip-kap siya dahil parang hindi na niya kaya ang tensyon. Nakita niyang binaling nito ang paningin sa kanya, sabay ngiti ng pilyo. Malapad ang pagkakangiti nitong umakyat sa ibabaw ng kama, maingat itong lumapit sa kanya. Now we can start our lovely-dovey time Molly, bulong nito sa may tainga niya. Luis, walang ibang katagang lumabas sa labi niya sa sandaling iyon, habang nakatitig sa lalaking mahal niya. You're my precious jewel Molly, ani nitong nakatitig sa kanyang namumungay ang mga mata. But don't distract me with that alluring face of yours. No ready to love woman. Matigas na utos nito. Luis, tili niya nang marahas siya nitong hinapit papalapit, at sadyang binaba ang zipper sa suot niyang gown. Dress getting the way. Halos hindi makapaghintay na binaba nito ang damit niya. Inisa-isa nitong tinanggal ang lahat, ng telang nakatabing sa kanyang katawan, at pinagtatapon sa kung saan saang espasyo. Binigyan niya ito ng daan upang mapadali. Ilang saglit ay tumambad sa mga mata nito ang buo niya kagandahan. Kita niya sa mga mata nito ang kasabikan, at puno ng paghanga. I love you my priceless jewel, anas nito. I love you too, ani niyang kinabig ito ng masuyo at banayad na halik. Kalaon ay lumalim ang mga halik na kanilang pinagsaluhan. Malamyang bulong, mga tunog ang umalangaw-ngaw. Mga pagnanasang nagliliyab, na tanging ang apat na sulok ng silid na iyon ang saksi, sa dalawang pusong nag-iibigan na walang katumbas, estado at batayan. Magigising na lang tayo't iibig ng walang batayan, kung ang puso na ang may kagagawan. At nabubuhay sila ng medyo magulo pero maligaya magpakailanman.